People's Power Monument. Kaugnay pa rin po na ating special coverage. Mga kasama, alam nyo, marami yung nagulat nung press ko. Kahit ako nung nai-report kahapon, nagulat ako kasi ito yung first time na nadadawit yung sundalo sa usaping politikal at pera. Tandaan nyo ang pangalan ng mga sundalo natin, Marines, Navy man yan, bihira mong wala akong narinig. Kaya nga yung, alam mo, pag nakikita mo, sasaluduhan mo talaga di ba? So, ngayon, sabi ko, Pits, kuna mo nga ng reaksyon yung Philippine Army rito. So, thank you si Colonel Louis de Maala, ang spokesperson, makakasama ho natin. Colonel, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Rajuman Lourdes. Yes, Ma'am Lourdes, magandang hapon din sa ating mga kababayan. Yung nangyaring press conference kahapon, siguro, actually nagulat din ako, sir, kasi pinakita nung mga daw na mga sundalo, Marines, Navy, yung kanilang mga mukha. Colonel, yung 80 na yon, sundalo ba talaga sila? Yes, ma'am, sa ngayon, binavalidate natin yung kanilang identities kasi ang meron lang tayong hawak sa ngayon, yung nakita nga nating kopya ng kanilang affidavit ay walang mga pirma. So, tinitingnan natin, and even yung kanilang mga pangalan na nakalagay doon, there are names na minsan hindi, kumbaga may mga typo errors. Kaya we want to be sure na itong mga pangalan na ito ay the same, one and the same person. So as of now, the Philippine Army is currently validating itong mga names na ito. Hindi pa ho namin pwedeng sabihin na hindi sila Marines, hindi sila sundalo. Sa kanilang pagpapakilala po, but actually kanina nagsalita na rin ang Philippine Navy, At in-identify nga nila yung ilan doon ay mga dating miyembro ng Philippine Marines na matagal nang na-discharge dishonorably. But merong 4 doon na hindi nila ma-identify kung saan. So yun tinitingnan natin ngayon, binavalidate ng Philippine Army kung ito ba ay mga miyembro ng Philippine Army. Yung 4 po, Navy raw, sabi ng Philippine Navy, hindi namin sila member. Yung iba ay mga Marines pero discharged dahil po sa mga kalokohan. Kailan po natin malalaman, sir, kung talagang ito po yung mga legitimate na mga dating sundalo? Sa ngayon po, tinitingnan pa natin dahil nga magkakaiba yung spelling ng kanilang mga pangalan na nakalagay. Minsan kulang ng isang letra, yung isa naman ay hindi nga natin ma-identify. So ito, para talagang sinisigurado natin na yung makikita natin, kung makikita natin dito sa record ay talagang siya yon. Kaya hindi din tayo padalos-dalos dahil involved din dati dito. Oo nga naman, Colonel, di ba kung sundalo ka, napaka-imposible naman na yung pangalan mo mali pang spelling. Yes po, definitely. Dahil nga ang Philippine Army, meron tayong listahan talaga, meron tayong summary of information, yung database ng ating mga sundalo, pati yung mga retired na. So nakikita natin dito. Kaya we are ensuring lang na yung tama ba yung pangalan, yung binavalidate natin. Oo. Pero Colonel, I don't know, kung meron kayong kopya pa ng list ng pangalan nitong mga sundalo naging bodyguard ni Representative Go? Meron kaming definitely ito lang gusto namin i-emphasize din na yung ating mga sundalo kapag sila ay nasa active service, hindi po sila po pwedeng basta-basta na lang mag-duty as security ng mga personalidad. Kinakailangan pa ito, dapat may approval from the higher headquarters. So this time, kaya we can assure you na itong mga currently na yung nasa listahan nagpakilala nga na mga security ay definitely, possibly, ay discharge na rin dito sa ating serbisyo. Possible na discharge sila bago sila naging bodyguard? Yes, that is correct. Okay. Kaya nga, ini-ensure din natin yung kanilang identity. Actually, Colonel, nagulat din ako kasi honestly, bakit gagawing bodyguard ng politiko yung mga sundalo, di ba? Pinapayagan ba yun, sir? Definitely, kapag ikaw ay active na sundalo, hindi po pwede basta-basta na maging security ka. Kaya very clear yung ating polisiya dyan. Kaya nga, nabanggit ko nga kanina, possibly, itong mga nag-security na ito ay
matagal na mga discharge sa serbisyo. Then they're using now your name, your logo. Yes, yun nga, no? Yun na ipanawagan natin sa kanila, no, na wag din basta-basta dahil ang Philippine Army maintains pa rin ang aming pagiging non-partisan at nakafocus lang ang Philippine Army sa binigay na mandato sa amin para lalo na para sa security ng ating bansa at protection ng ating mga kababayan. Oo. Kaya usap kami na wag nang isamay yung ating organisasyon. Ano po yung move ho ng Philippine Army if lumabas sa record po ninyo mga fake pala sila, mga bogus? So definitely dahil yun nga, nagpakilala silang Philippine Marines sa Philippine Army naman, hindi naman sila nagpapakilala. But we just let, dahil ito ay beyond the mandate na ng Philippine Army, we just let the democratic process or the appropriate authorities ang mag-conduct ng kanilang investigation. What we can provide is information, yung kanilang veracity or validity kung sila ba member ng Philippine Army o hindi. As of this moment, Colonel, no, meron ho ba kayo mga tauhan na nagsi-security or bodyguard sa mga politiko? Aside from yung sa atin naman, meron naman tayo sa ating commander-in-chief sa presidente natin. Yes. No? Yun yung members ng Presidential Security Command. But other than that, sa ating yung mga regular na mga politiko, wala tayong mga naka-detail except those who are approved by the Secretary of National Defense. At ito ay ilan lamang ito. No? Ilan lamang ito na mga kumbaga, na high profile at with threat to their security. Colonel, sa tingin nyo, no, sa inyong opinion, bakit nadawit yung ating mga sundalo sa usaping ito? Yun din, no? Hindi tayo makapagsalita about that. No? We cannot comment dahil hindi rin natin alam yung kanilang pinanggagalingan. Ang lagi natin panawagan sa ating mga kababayan na huwag na basta maniwala, huwag gagamitin yung pangalan ng ating military dahil tayo ay nanatiling non-partisan at nakatutok lamang sa binigay na mandato sa amin. Colonel, maraming salamat sa inyo pong pahayag ngayon. Naging malinaw po sa atin. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Saludo ho kami sa Philippine Army. Maraming salamat po at makakaasap po kayo no, once na ma-identify natin itong mga to, makapagbigay kaagad kami ng informasyon. Salamat po. Maraming salamat.